Kalambuan sa Lathanan. Maayong adlaw. Aniya na pod ang programa alang kaninyo, ang Tatak K. Sa atong paghatag og serbisyo sa katawhan, karon ang mga kababaihan na sad ang atong natagan og pagtagad. Pinaagi sa pundo nga 3 milyones ka pesos na renovate ang Home for Girls and Women sa DSWD sa pagpadako sa shelter o kapuy-an sa mga abused women and children. Halos doble na sa ihap ang namahimong masagop sa maong balay dangpanan. Kini na mahimong posible pinaagi ni Speaker Prospero Nograles. Ilawom gihapon sa Oplan Kalinga program. Magpasalamat jud kog maayo kang Congressman Prospero Nograles. Sa akong tan-aw safety gyud ang among pagpuyo. Karon gani wala pa man mi nag-stay gyud diha kay bag-o pa man. Nag-accept na mi og daghan. Ang among number last year na double na karon nga June pa lang. Balay nga kapuy-an alang sa mga nanginihanglan ug pag-amuma. Ilabi na ang mga kababaihan ug kabatan-unan. Basta na kinihanglan atong tabangan. Magpadayon na ang among pag-alagad kaninyo. Kini ang inyong higala, Congressman Carlo Nograles para sa Tatak K. Kalambuan sa Lathanan. Balik na po sa atong programa ang Kalambuan Dalatanan, atong ipadayon atong panagisgot-isgot, atong hisgutan karon ang mga kining natuboy nga miyembro sa kabinete no ni Presidente Aquino. Congressman Carlo, atol sa iyang suna nanawagan si Presidente Aquino sa Kongreso nga unta suportahan sa ang iyahang mga natuboy nga kabinete no, particular pagsangko niini dito sa Commission on Appointment, yes, no? Alang sa ilahang kumpirmasyon. Sa tanaw nimo mapasayon kaha sa kining maong mga kabinete no nga makuha ang ilahang kumpirmasyon tungod kay nanawagan si Presidente Aquino sa Kongreso? Well, that does not necessarily follow, no? Kinihanglan independent ang judgment ng members ng Commission on Appointments. Dili tungod lamang kay naghangyo ang presidente na inani, sige, kung natay makita, sige, okay, kay pakiusap ni presidente. And I don't think the president expects na ingon ana. Dili man siguro gusto sa presidente na maghatag-tag special treatment dito sa mga gipili niya mga officials ng kabinete na tungod lamang kay nangayo ang presidente special treatment di kung naay mga questionable mga issues diha di pagpaliban sa nato kay kinanan ng presidente, di ba? So the Commission on Appointments, most of them lawmakers will be independent-minded, should be independent-minded. Otherwise, they will not be doing their jobs. Kung naaman sila i-bring out ng mga issue or dili nila i-confirm ang mga officials na gipili sa presidente, it should not be taken as an offense against the president. Dapat dili mainsulto ang presidente. Dapat magpasalamat siya na kining Commission on Appointments are doing their job because they're doing their job as Commission on Appointments na sila dira to protect the President. Kay liman ka kung magpili ang Presidente o aning klaseng cabinet official unya doon na day issue or doon na mga personal interest or na conflict of interest or something na questionable. Tapos gipalusot. Okay? Unya, human na palusot, nakalingkod na. Unya, nay-tabo. Unya, nigawas na, doon na di ay kininga issue. Anong wala nigi-tackle dito during the hearing on the Commission on Appointments. So, number one, it will look bad against the members of the Commission on Appointments. Number two, it will look bad against the President. Nga nagpili kag ingon ani. And number three, damage is done. So, mao nang kinihanglan nato check and balance. Gibutang na sila diha kay para they will talagang examine, talagang microscope nila ang each and every details regarding this kining gi-appoint sa presidente. Not only for the protection of the president, but also the protection of the country and the protection of the administration and government itself. So, hopefully, wala yung mga special treatment tungod kay si President Noynoy mismo ang nag-ingon
na dili po siya gustong special treatment. So why should it be any different diha sa Commission on Appointments? Sa tanaw nimo mga mayong tao kahaning mga napili ni Presidente Noynoy sa iyang kabinete o kinsa-kinsa po ka ang nagikan sa mga top caliber gitawag nato niya ng mga tawhana. Pwede mag-reserve muna tayo ng ating judgment. Kay sa tinuod lang, wala man ko'y personal knowledge and dili man ako ni sila ilado og personal. Diba? Hindi natin kilala mga ito wala pa nato makita na silang kung sa'y mahatag nila. Although there are some na mga daan ng mga miyembro sa kabinete, sa daang administrasyon, no? So, tanaw na sa nato, no? Kung ginatagaan nato og 100, siguro tagaan nato 100-day period para makita nato ang ilang mga kakayahan, kita nato ilang trabaho, kay kana sila gatan-aw man pud na sila sa amo dira sa kamera. Kini mga kamong mga baguhan, kaming mga baguhan lili man po na sila sa among mga baguhan, nagatan-aw man po na sila na kini sila maayo ba ni mga legislator, mga congressmen kini mga baguhan. So kami po tanaw po ni sa ila and then mag-compare notes tayo. I think the nation right now is in wait and see mode, no? Kitang tanan nabantayan nato ang atong mga bagong opisyales, ang tanang elected bagong opisyales nato. Ato po ginabantayan ang mga newly appointed officials. So, ang importante lamang na karong panahon na hopeful ang tao. No? Naipaglaom. Sa ENC talkback ni Tina Monzon Palma, imong nisgutan gatong appointment ni Secretary Attorney Laila de Lima, isip ka Secretary sa Department of Justice. Imong gisulti nga makatabang si Justice Secretary de Lima kang Presidente Noynoy Aquino nga gingon ba nga ang mga saad nga gikinahanglan nga madubag ang tanang mga nagpaluyo gani kabahin sa kasong pagpamatay. Palihog pasabta kami og dugang kabahin ni Congressman Carlo. No, what I meant to say was si Secretary de Lima as chairperson of the Commission on Human Rights. Daghan siyang naibawaan regarding kini mga pagpamatay, no? Being the chairperson of human rights na siya sa posisyon na ang kung unsa may mga findings sa iyang mga staff ug mga sakop niya sa Commission on Human Rights, syempre na siya personal knowledge na gi-report sa iya tato pa ang ilang mga findings, ang ilang mga information, ang ilang mga affidavit sa ilang mga witnesses, kining mga ebidensya. I'm sure she had personal and direct knowledge of all of these things, kining tanang ebidensya. So, naa siya sa best position karon as Secretary of the Department of Justice to do what the Commission on Human Rights failed to do or cannot do under the law, which is prosecute. No? Kay di alam na sila kutob sa investigation and fact-finding. They cannot prosecute ang Commission on Human Rights. Karon naa siya special privilege and she's under a special circumstance now na siya na ang nahimong investigator and fact-finder and recommendatory board, unya karon siya pagid ang prosecutor. So I hope na gamiton niya ang iyang knowledge, ang iyang naibawaan regarding kini mga extrajudicial killings. I'm not only talking about Davao City. I'm talking about the entire nation. Tibok Pilipinas. Ang tibok nasod nato. Kay kining tanang mga extrajudicial killings came to her attention. She investigated it. All of these human rights violations dumating sa kanya. Sa kanyang table. Alam niya lahat yan. So ngayon, naa siya unique and special privilege of being the investigator before niya karon na imong prosecutor. Murag ikaw ang police detective or police investigator, niya na-promote ka as prosecutor. Murag ingana na ba? So ang imong personal knowledge dito sa naimbestigahan nimo nga kaso or katong imong nahibaw-an karon naa kay special privilege karon na kining tanan ako na ning pwedeng i-prosecute. So the same thing happened to Secretary de Lima karon. And I hope na kay nag-ingon man si Pinoy, si President Noynoy sa iyang State of the Nation address
na usa sa iyang mga objectives, advocacies, and his goals sa iyang administrasyon is to end extrajudicial killings. What better way to end extrajudicial killings than by putting behind bars or bringing to justice kining mga guilty. So I hope Secretary De Lima will pursue that. Congressman Carlo, nagbadudahon ka ba sa nitabo nga ang mga Mindanaon murag nakalimtan og way labot sa pagpili sa kabinete tungod sa kaning presidente Erap Estrada? Mao may nagbadaogon halos gani sa tibuok Mindanao lakip na diri sa siyudad sa Davao. Dili man siguro. Basig lang, dili malikayan na siyempre ang atong presidente gikan og Luzon. Hindi man pud malikayan na siyempre ang imuhang mga amigo, higala, taga diha pud sa imong region siguro. Dira sa mahay ni si Saldi Congressman wala siya ma-appoint. Wala siya ma-appoint as cabinet official. I don't think it's deliberate on the part of the president. As I said, kung presidente ka, magpili ka sa imong gabinete, magpili ka sa imong opisyales, siyempre, total trust and confidence. Siyempre, katong mga kinsabay mas dool sa imong dughan, siyempre, katong na mga silingan nimo, di ba? So, siguro, makailan na yung daan, hindi malikayan na, siyempre, makailan niya daan, mas mga kasilingan na niya. Mga silingan-silingan. Layo man kayong Mindanao siguro sa Luzon, that's why. But I'm sure there are also cabinet officials who have roots in Mindanao. So, I don't think we should take offense. Okay. Adto ta, Congressman Carlos, sa mga pangutana sa barangay, murag ubay-ubay ni. Napantagaan na to ni og nagkidayang higayon, no? Unahon na to ning naglambigit sa nakaplagang sobra-sobra og halos madaot nga bugas sa bodega sa NFA. Moyon ka ba sa ideya, Congressman Carlo, nga libre kini apod-apod ngadto sa mga kabos niya? Yes, pero kinahanglan maayo ang procedure o ang proseso sa pagpili. Dili man nato pwedeng patakaran hatag, no? So, naay mga suggestion na gawing parang food for work, no? Dili ihatag og libre pero kinahanglan na ay service usa or conditional, no? Na kinahanglan may bakuna pa siguro or even food for school children. Kinahanglan sulod usa sa mag-eskwela sa ang anak nimo before katagaan og bugas. And so there are certain procedures that have to be followed. And katong mga poorest of the poor, no? Naay mga pobre napay mas pobre, naay kabus, naay mas kabus sa kabus. So dito nato mao na ang atong unahon. But I agree kung sobra-sobra ang bugas, imbis na sayangon nato ni na atong pasagdan na mabulok kini sa atong mga warehouse, ipanghatag ka na sa atong mga nagkinihanlan. Okay, kaduhang pangutana sa barangay, kabahin kini sa katong Congress Medical Assistance Program o naila diya sa opisina sa district ng CMAP, no? Ang ilang pangutana, Congressman Carlo, kung ipadayon pa ba kini ubos sa bag-ong panggamahanan ni Presidente Aquino? I think so. As I said, murag ang danger murag nakita na nako, no? Ang gikahadlukan sa kadaghanan is kanang kung magpadayon ba ang PDAF sa congressman, di ba? Nag-ingon naman si Presidente Noynoy na ipadayon niya. Pero na strict menu. Menu, murag sa restaurant pa ni na menu, di ba? Diri, na menu og mga projects na pwedeng panggastusan sa PDAF. I think medical assistance will be one of them. Kabalo naman siguro ang Presidente kay nanggikan man pud siya sa Kongreso, nanggikan man siya sa lower house, sa House of Representatives, nanggikan man pud siya sa Senado, kabalo man siya kung asa ginagamit sa kongresista or sa senator ang mga PDAF nila. Kabalo siya kung unsay tinuod og maayong paggamit sa PDAF, kabalo pud siya kung asa ang kining pagwaldas or binuang na paggamit sa PDAF. And ang usa sa maayong paggamit sa PDAF kining mga medical assistance. Kadaghanan sa mga kongresista nagagamit sa ilang PDAF para sa mga medical assistance na ipaagi nila sa ilang government hospital susama sa atong ginabuhat diri sa Davao Medical Center. And I think the President will not stop that. Kining kining PhilHealth Coverage Program na tagamdaman gyud sa katawhan ba diri sa unang distrito gikan pa sa una mga panahon unang termino ni kani Speaker Prosper Nograles si Congressman sa 1st District kini nangutana ang katawhan dinhi sa 1st District o diri sa Davao nga magapadayon ba kini ubos sa administrasyong Aquino? I think so because
na special mention man po ng PhilHealth dito sa iyang State of the Nation address.